tayo po ay dumako sa ating opening prayer. Ito po ay isang gawain ng ating Panginoon, kaya sama-sama po tayong yumuko at pumikit para sa isang maiksing panalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo ngayong oras na ito. Tinataas po namin sa iyo ang aming midweek service. Lord God, in Jesus' name, nawa po o Diyos, habang kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo at nag-aaral ng iyong salita, pakalinisin mo, Panginoon, ang aming mga puso, anuman ang karumihan na nakikita mo sa aming buhay. Linisin mo po kami, Panginoon, at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan sa oras na ito. Habang kami, Panginoon, ay mag-aaral at makikinig ng iyong salita, nawa po o Diyos ang iyong kapangyarihan na lumukob, ang iyong kapangyarihan ng magturo sa buhay po ng bawat isa. And ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isang na nakasubaybay sa midweek service na ito ng Jesus is Lord Church San Jose Patag through Facebook Live. Ito po ay ginaganap tuwing Wednesday at 6 p.m. At sa gabi pong ito, isang mapagpalang gabi po sa bawat isang na nakasubaybay sa midweek service na ito ng Jesus is Lord Church San Jose Patag through Facebook Live. Ito po ay ginaganap tuwing Wednesday at 6 p.m. At sa gabi pong ito, tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat meron tayong pribileyo muli na mapakinggan at mapag-aralan ang salita ng Diyos. Sa mga kapanahunan po ito, mga kapatid, alam po natin na ang buong mundo ay nakakaranas po ng kahirapan dahil po sa pandemic na ating naranasan. At ako po ay naniniwala na ang pandemic na ito ay paraan ng Diyos, isa sa paraan ng Diyos upang tayo pong mga nananalig sa Panginoon ay patuloy na magtiwala at manalig po sa Kanya. At habang tayo po ay dumaraan sa hirap ng buhay dahil po sa pandemic na ito, makikita po natin ang salita ng Diyos ay may mga paalala sa atin habang tayo dumadaan sa hirap ng buhay. At ito rin po ay bilang paghahanda na rin po sa muling pagparito ng Panginoon. At habang tayo naghahanda, nag-iintay ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na sinasabi ng Biblia, sa aklat po ng unang Tesalonica, may sinasabi po si Pablo na ilang paraan po, ilang bagay upang tayo po ay manatili sa presensya ng Panginoon sa gitna ng ating mga hirap o pagsubok na dinadaanan sa buhay. At habang tayo nagdumaraan po sa hirap ng buhay, tingnan natin sa baliwanagan ng salita ng Diyos ang ilang mga paalala na napapanahon sa pagkakataong ito. 5 bagay po ang ipinakikita po ng unang Tesalonica ayon po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. At napakahalaga po na ito po'y maisapamuhay natin habang tayo dumaraan sa mga paghihirap ng buhay at habang tayo nag-iintay sa pangako ng Panginoon na muli niyang pagbabalik. Una po na dapat natin gawin. Una, yung po sinasabing manalangin tayo palagi sa Panginoon at magpalakasan ng loob. Alam niyo po, totoo po tayo pinagwo-worry, natatakot, nababagabag sa sitwasyon ng ating buhay. Subalit kung tayo po, susundin natin yung sinasabi ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, talata pong 17, na lagi daw tayong manalangin sa Diyos. Ako po'y naniniwala, makakasurvive po tayo sa nangyayaring hirap ng ating buhay. At ang sabi pa ho rito, sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, sabi ni Pablo, talatang 12, pinalalakas ika namin ng inyong mga loob. Noong mga panahon na yon, na dumadaan din sa hirap ang mga taga-Tesalonica, ang mga Kristiyano sa Tesalonica, makikita ho natin, si Pablo pinalalakas niya ang loob ng mga kapwa niya mananampalataya na
napakahalaga na nakikita rin po natin sa mga kapanahon ito. Sapagkat alam ko po, marami na po ang pinanghihinaan ng loob dahil po sa nangyayaring hirap ng buhay sa ating kasalukuyan. Pangalawa po, habang tayo po ay nagtitiis at naghahanda rin po sa muling pagbabalik ng Panginoon, nag-iintay sa Panginoon, ang dapat ating ginagawa, pangalawa po, patuloy nating ipahayag ang salita ng Diyos. Makikita natin si Pablo nung siya po nasa mga taga-Tesalonica, lagi po niya at masugid po siyang nagbabahagi ng salita ng Diyos sapagkat alam na alam niya na ang salita ng Diyos ang magpapalakas ng loob sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Kaya po sa mga panahon na ito na tayo po'y dumaraan sa sukdulang hirap ng ating mga buhay, ang salita pa rin ng Diyos ay ihayag nating patuloy sa mga taong pinanghihinaan ng loob. Mga magulang at kapatid, sabi po ng Biblia, napaka-powerful, napaka-epektibo, napakabisa ng mga salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ang alam ko pong magko-comfort sa atin sa gitna po ng kabagabagan po natin. Mga magulang at kapatid, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng hirap ng buhay, at habang tayo nagtitiis sa kahirapan ng buhay sa ating kasalukuyan, patuloy pa rin nating ipahayag ang salita ng Panginoon. Pangatlong bagay po na nais kong iwanan sa atin na itinuturo ng unang Tesalonica, sa panahon na tayo dumaraan sa hirap ng buhay, sa panahon na tayo nag-iintay muli sa pagbabalik ng Panginoon, ano ang dapat natin gawin? Pangatlo po, patuloy tayong mamuhay ng may kabanalan at walang kapintasan sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Sabi po ng unang Tesalonica, Kapitulo 3, talata 13, sabi po ng salita ng Diyos, nang sa gayo'y palalakasin niya ang inyong loob upang kayo manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Mga magulang at kapatid, sa gitna ng ating dinadaanang pagsubok sa buhay, at habang matyaga nating may pagtitiis nating iniintay ang muling pagbabalik ng Panginoon, mamuhay po tayo ng may kabanalan at walang kapintasan sa harap ng Diyos at sa harap ng mga taong nakapaligid po sa atin. Magningning po ang Panginoon sa ating mga buhay. Huwag ho tayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi bagkos ang kabanalan at ang katuwiran ng Diyos ay patuloy nating ikabuhay sa gitna po ng kahirapan ng daigdig na ito. Pang-apat po na sinasabi po na paalala ng Diyos sa aklat po ng Tesalonica, unang Tesalonica, na dapat natin ginagawa sa panahon na ito, bagamat tinititiis ng hirap, at tayo nag-iintay sa muling pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid magulang. Sabi po rito, pagsikapan daw po natin, pang-apat po, pagsikapan nating mamuhay ng payapa. Ano po ang ibig sabihin po nun? Ang ating buhay po nawa ay hindi mapuno ang ating puso, hindi mapuno ng galit o ng tampo kanino man. Ibig sabihin nun, tayo po ay may good relationship sa ating kapwa-tao. Sabi po ng unang Tesalonica 4, talatang 11, sabi po rito, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pag-ukulan ninyong ng pansin ang sariling gawain, hindi ang sa iba. Alam niyo po, kaya minsan nagugulong ating buhay, tayo po'y nakikialam sa buhay ng may buhay. Kaya nagkakaroon tayo ng kaaway o kagalit. Sabi ni Apostol Pablo, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Pag-ukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi yung gawain ng iba. Ibig sabihin nun, ang gawain ng ating mga sarili, ating pag-ukulan. At ibig sabihin ni Pablo, huwag mong pakialaman ang gawain ng iyong kapwa. O buhay ng may buhay ay huwag nating pakialaman upang ang ating mga buhay ay maging payapa sa ating mga kapwa-tao.
Huwag ho nating gugulin ang ating buhay sa huling mga panahon na ito sa pakikipagtalo, sa pakikipag-away sa ating kapwa, kundi bagkus, sabi ni Pablo, pagsikapan daw nating mamuhay ng payapa sa harapan ng ating mga kapwa. At tumagkagayon, ang pagpapala ng Diyos ay sa atin. Panlima po at huli, habang tayo po'y dumaraan sa paghihirap ng ating buhay, at habang ninanamnam natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, huli na dating dapat ginagawa. Totoo pong mahirap ang buhay. Pero po sabi ni Pablo, tayo daw po ay maghanap, sabi rin number 5, maghanap buhay tayo ng marangal sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Alam niyo po, totoo pong mahirap ang buhay, maraming nawalang trabaho, pero po tayo mga Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, tama po ang sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng unang Tesalonika. Tayo daw po ay maghanap buhay ng marangal sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Ibig sabihin, no? Huwag ho tayong umasa sa iba. Yan po ang sinasabi ni Pablo sa unang Tesalonika, Kapitulo 4, talata pong 11. Sabi po roon sa bandang dulo ng verse 11, maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. At kung tayo daw po'y naghahanap buhay ng marangal, sabi sa verse 12 ng unang Tesalonica chapter 4, igagalang tayo ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Kaya ho, mga magulang kapatid, totoo po mayroon pang buhay ngayon. Pero po ang sinasabi ng Biblia, maghanap buhay pa rin tayo ng marangal. Ibig sabihin ng matuwid ng tamang paghahanap buhay. At tinuturo din ng Biblia rito na tayo po'y huwag umasa sa iba. Kaya kapatid, magulang, na sumusubaybay, huwag kang malungkot kung ikaw po'y hindi nakatanggap ng ayuda galing po sa gobyerno. Ako po'y naniniwala kung magiging masikap tayo sa gitna ng pandemic na ito at magpupursig kang maghanap buhay ng marangal at maayos matuwid sa paningin ng Diyos, tayo po'y makasusurvive sa gitna ng kahirapan ng buhay. Kaya po, napakahalaga. Sa gitna ng ating kahirapan, matuto pa rin tayong maghanap buhay ng marangal at matuwid sa paningin ng Diyos at sa paningin ng mga tao. At kung magkagayon, tayo daw po'y makasusurvive at igagalang daw po tayo ng mga hindi nananalig sa Diyos. Kung nakikita po tayo naging masikap at masipag sa ganitong mga sitwasyon. Kaya po mga magulang at kapatid, habang tayo po ay nag-iintay sa Panginoon, dumaraan tayo sa paghihirap ng buhay, pagsubok ng buhay. Yung 5 paalala po ng unang Tesalonika sa pamamagitan po ni Pablo, una po, manalangin at magpalakasan tayo ng loob sa isa't isa. Pangalawa po, patuloy nating ipahayag ang salita ng Diyos sa gitna ng magulong sanlibutan na ito. Pangatlo po na dapat natin gawin, mamuhay tayo ng may kabanalan at walang kapintasan sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Pang-apat po, pagsikapan nating mamuhay ng payapa sa gitna ng sa gitna ng ating kapaligiran. At panlima at panghuli, matuto tayong maghanap buhay ng marangal na kung saan ang Diyos po siyang mapaparangalan at ang mga tao po'y igagalang tayo kahit hindi po sila nananalig sa Diyos. Mga magulang at kapatid, huwag ho tayong mawala ng pag-asa sa gitna ng nangyayaring hirap ng ating buhay. Sundin natin ang 5 paalalang ito habang tayo nagtitiis sa hirap na ating dinadaanan. At ganyan din po, bilang pagpiprepare na rin po, paghahanda sa muling pagbabalik ng Panginoon, gawin natin ang mga paalalang ito na napakaganda sa aklat po ng unang Tesalonika. And I believe, dumating man ang Panginoon anytime, tayo pong lahat ay makakasama doon sa kanyang walang hanggang kagalakan sa kanyang kaharian sa langit. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataong ito ng salita mo. Sa gitna ng aming mga pagsubok, paghihirap na dinadaanan,
Ang mga salita mo'y nagbibigay ng kagalakan at kasiguruan at kapayapaan. Panginoon, patuloy, Panginoon, maisapamuhay namin ang mga paalalang ito sa iyong salita sa unang Tesalonica na makikita po sa Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 5. Mga paalala napakaganda na dapat namin ginagawa habang kami dumadaan sa mga paghihirap at bilang paghahanda na rin sa muli mong pagbabalik. Matuto kaming manalangin sa iyo, Panginoon, at magkaroon kami ng palakasan sa isa't isa. Panginoon, at matuto rin kami, Panginoon, patuloy na ipahayag iyong mga salita. Mamuhay kami ng may kabanalan at walang kapintasan sa gitna ng kadiliman. At patuloy, Panginoon, pagsikapan naming mamuhay ng payapa sa aming mga kapwa-tao. At huli, Panginoon, makita mo kaming naghahanap buhay ng marangal sa gitna ng kahirapan ng buhay. Panginoon, isurvive mo ang aming mga buhay. At patuloy, Panginoon, magningning ka sa aming mga buhay. At ang tanging dalangin ko sa gabing ito, sa lahat na nakasubaybay sa Facebook Live na ito ng iyong gawain, patuloy mo silang abutin. Isupply ang kanilang mga pangangailangan. Kung may mga sakramdaman, pagalingin mo sila, Panginoon, at maranasan nilang yung paghipo, O Diyos. Yung mga gipit na gipit sa buhay, bigyan mo sila ng kaluwagan. Panginoon, saklolohan mo, Panginoon, ng mga nahihirapan. At yung mga nawalan ng pag-asa, bigyan mo ng dobleng pag-asa. Maranasan nila sa piling ng Diyos ay may kaligtasan, sa piling mo, Panginoon, ay may pag-asa, at may kaliwanagan, O Panginoon. Panginoon, ano man po ang kanilang mga panalangin, ako po'y nakikisa. Dinggin mo kanilang mga panalangin. At patuloy, Panginoon, makita nila katotohanan. Ikaw ay nakikinig sa bawat panalangin ng mga taong lumalapit sa iyo ng may tunay na pananampalataya. I-bless mo ang bawat babae at lalaki na kasubaybay sa banal na gawain na ito ng Jesus Lord San Jose Patag through Facebook Live. Abutin mo sila, Panginoon, at maranasan po nila ang katakot-takot na biyaya at pagpapalat himala sa kanilang mga buhay. Maraming pong salamat. Nagtitiwala po ako, Ama, na ikaw pa rin ang patuloy na kumakatagpo sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak na dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat. Patuloy, Panginoon, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko po ang lahat ng mga nakasubaybay sa gawain na ito. And I believe in my heart, O God, kinatagpo niyo po ninyo ang kanilang mga pangangailangan. I-bless mo, Panginoon, ang kanilang mga sambahayan, ang kanilang mga pamilya, pagpalay mo sila spiritually, physically, emotionally, materially, at financially. At mapatunay na, Panginoon, sa gitna ng kahirapan, kaya mo kaming isurvive, Panginoon, sapagkat ang aming Diyos ay buhay. Ang aming Diyos ay gumagawa ng himala. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa ipon lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen.